So ayun mga kabutcher, for today's video ay may mga subscriber na naman tayo mga nag-comment sa YT natin. Kaya ito yung topic natin ngayon. Tatlo silang subscriber na nag-comment sa akin. Ay ito yung mga comment nila guys. Regarding sa saan kukuha ng in situ, at sa yung isa naman ay meron lang daw siyang in situ swine. Wala akong alam na deboning. Tapos yung isa naman, kung pwede daw mag-apply kahit in situ lang, walang experience. So, bago po natin yun simulan, panoorin nyo muna to. So, ayun na nga mga kabutcher, for today's video ay yung tatlong topic natin ngayon na nag-comment ng mga subscriber natin. So, ito yung mga comment nila guys. Yan o, tingnan nyo. Yan, si AllRightSet1246. Sabi niya, Sir, ask ko lang, saan kukuha ng in situ? Sa training ba makukuha ang in situ? Yun, tapos ito naman yung isa. Yan, si Raymond TV339. Idol, pwede ba mag-apply sa UK? Meron lang ako in situ swine. Wala akong alam sa deboning. Yun. Tapos yung isa naman si at Alex Sarmudia 4831. Sabi niya, hello sir, pwede po ba kahit in situ lang, walang experience? So, ayun na nga mga kabutcher. Bali, yun po yung magiging topic ngayon, yung mga subscriber natin. Kasi nasagutin po natin to para naman may mga idea sila at may mga lakas sila ng loob para kung sakaling pwede sila mag-apply at kung sakaling pasok sila. Unahin muna natin si at AllRightSet1246. Sabi niya kasi, Sir, ask ko lang, saan kukuha ng in situ? Sa training ba makukuha ang in situ? Yun. Yun. Yung tanong mo na yan, kabutcher, ay bali yung in situ, kung saan mo yan makukuha, doon ka sa mga training center, kung saan yung mga may training center is slaughtering in situ. Pag mag-enroll ka doon, mga kabutcher, ay doon ka makakuha ng in situ. Kasi hindi ka niya makakuha, mga kabutcher, kung sakaling hindi ka mag-aral ng o mag-enroll. Dalawang klase yan, may bayad at saka yung isa, yung scholarship. Yung scholarship, mga kabusyer, yung pala, yung walang bayad pala. Yun, para sa mga, halimbawa, sa mga magsisimula pa lang, halimbawa, wala kayong experience as butcher, para makapagsimula kayo mag-apply ng butcher, halimbawa, papuntang ibang bansa, makakuha ng experience, kumuha muna kayo ng in situ. O kaya, may i-refer akong applyan na mga diretsyo na butcher. Yung tinatanggap lang nila doon, guys, ay walang experience sa butcher. Ito po yung Facebook nila, guys. Yan. Mag-message lang po kayo dyan. Tapos, may sisin silang pipild upan nyo. Tapos nyo mag-fill up. Tapos, i-schedule kayo ng interview dyan. Yung page na yan, guys. Kaya, kung nasa Maynila kayo, may posibilidad kayo, pwede kayo dyan mag-apply. Kasi dyan galing yung katrabaho ko na nandito. Nag-apply siya dyan guys, wala siyang experience as butcher. Diretso na sa trabaho, butcher. Hindi na siya nag-in situ. At nung nag-apply siya papunta dito, wala siyang in situ experience na lang, kaso 3 years. So ayun AllRightSet1246. Doon mo yun makukuha yung in situ pag mag-enroll ka sa kanila. Halimbawa, yung The Rising Sun, diyan po ako nag-training ng in situ yun sa Muntinlupa. Pero may mga branch din sila. Alam ko Marikina pala. So, ayun Tapos, yung sumunod naman na si Raymond at Raymond TV339.
Ito po yung comment niya. Idol, pwede ba mag-apply sa Yoke? Meron lang ako in situ swine, wala akong alam sa deboning. Oh, yun. Yung comment mo na yan, Raymond, pwede ka naman mag-apply sa Yoke. May in situ ka na, di ba? Tapos, pero wala kang alam na deboning. Pero kung ang trabaho mo dyan sa Pinas ay meat cutting, walang deboning sa inyo, ay pwede ka naman mag-apply, mga kabutcher. Kahit wala kang alam na deboning. Kasi, katulad sa akin, yung dun sa trabaho ko, may in situ ako, tapos yung sa trabaho ko sa Pinas ay meat cutting. Wala akong alam na deboning. Ngayon, ang ginawa ko, mga kabutcher, kumuha lang ako ng idea. Pumupunta ako sa palengke, nagdidibon. Pumapasok ako sa palengke, nag-extra para may idea ako magdibon. Yun po ang ginawa ko. Nang sa ganun, nung sa mga meat shop guys, doon kayo magpunta. Hindi na ako nag-enroll ng training deboning kasi malang bayad. Ang ginawa ko guys sa mga meat shop or sa mga dyan sa palengke, nakiusap sa ako sa may-ari kung pwede ako mag-aral ng deboning. Yun po ang ginawa ko, mga kabutcher, para may idea kayo magdibon. Kaya yun ang suggest ko sa iyo, Raymond TV, kung ang trabaho mo ay meat cutting lang or kaya yun ang trabaho mo ngayon, tapos may in situ o swine ka, pwede ka naman kumuha lang ng idea. Pero kung ano mo lang, yung in situ mo lang, kumuha ka lang in situ, tapos wala ka pang experience talaga, wala kang alam na deboning, ang suggest ko sa'yo ay kumuha ka muna ng experience dyan as a butcher. Or kahit meat cutting ka, basta related sa butcher, mga kabutcher. Kumuha muna kayo ng experience dyan sa Pilipinas, kahit maka 1 year kayo, para pag mag-apply na kayo, papunta Yoke, ano na kayo, may idea na kayo kung paano magdibon. Kasi pagdating nyo naman dito, mga kabutcher, ay tuturuan naman din kayo kung paano magdibon. Yung standard nila na pagdidibon, halimbawa ng leg or shoulder, tuturuan ka rin naman. Tapos, kung sa slaughter ka naman din ma-assign, tuturuan ka rin naman kung anong magiging kung saan ka i-assign na posisyon. Kung halimbawa, evisceration lang, kung taibang lang, tapos kung trimming lang, tapos kung inspection lang, ganun lang. Hindi mo naman gagawin yan, yung stunning, evisceration, tapos taibang, hindi mo lahat gagawin yan. Kung saan ka lang i-assign, doon ka lang, kung saan ka lang i-assign ng bisor. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kung in situ pa lang experience mo, kumuha ka ng experience dyan as butcher sa Pilipinas. So, ayun, mga butcher. So, yung pangatlo na naman na nag-comment, si at Alex Sarmodia 4831. Sabi niya kasi, hello sir, pwede po ba kahit in situ lang, walang experience? Yun. Parang yung sinabi ko na nga kanina, Alex Sarmodia, pag in situ lang experience mo, dapat kumuha ka ng experience dyan sa Pilipinas, kahit maka 1 year ka lang. Kasi may subscriber ako na dumating, kasama ko ngayon sa site. Last week lang siya nagsimula. Yun nga, yung pinost ko yan sa mga butcher, si Mac Harvest. Shout out sa iyo, bro. Nagsabi siya sa akin, yung wala siyang in situ pero may experience siya 1 year, nakapunta na dito sa Yoke. Parang baliktad. May experience siya 1 year, wala siyang in situ, nakapunta. Kaya, ikaw naman, Alex Sarmodia, in situ lang yung sayo, wala kang experience. Siguro mas maganda kumuha ka ng experience kasi para may consider ka, kasi ang in situ lang kasi parang hindi magiging satisfy ang employer kung yun pa lang ang kinuha mo, kasi 1 month lang yan training eh.
Ang certificate mo lang yun, para yung sa akin, wala naman training. Pero sulit din naman ang nagawa mo sa manalaman mo sa slaughtering. Sa pag-training mo ng in situ. So, kaya masasabi ko sa'yo, kumuha ka muna ng experience dyan sa Pilipinas kahit maka 1 year ka. Pwede na yan as butcher. Kasi ito nga yung dumating nung last week, experience lang siya, wala siyang in situ. Nakapunta na siya ng UK. Kaya yung mga magsisimula pa lang dyan, ito lang yung masasuggest ko sa inyo. Yung first move nyo, in situ, tapos kumuha kayo ng experience. At kung wala naman kayo pang in situ at nahirapan kayo pumasok sa scholar, kasi ang scholar ng in situ ay walang walang bayad pag makapag-enroll ka. So, ito lang may recommended ako sa inyo na yung job tender bites. Yan. Diyan kayo mag-apply kung nasa Maynila kayo. Yung tinatanggap lang nila dyan, guys, ay walang experience as butcher. Ngayon, kung papalarin kayo makapasok dyan, pumasa kayo sa interview nila, initial interview, pangalawa ay yung final interview. Pag makalusot kayo dyan sa kanila, guys, swerte nyo na. Hindi nyo na kailangan mag-in situ, experience na kayo agad. Kasi yung katrabaho ko dito na nandito na dyan sa job tender bites. Pero naka 3 years experience siya daw doon. So, yun lang mga butcher. Sana may natutunan kayong topic natin ngayon, lalong-lalo na yung mga baguhan at sa mga napanghihinaan ng loob dyan. Sana may natutunan kayo ngayon dyan sa topic natin ngayon. At syempre, po kayo sa channel ko, huwag niyong kakalimutan i-subscribe and click the bell icon na rin para update po kayo sa mga video na aking i-upload. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Bye-bye.